Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 7 persons of interest sa pamamaril kay Kerwin Espinosa nagnegatibo sa paraffin test. 170 dating rebelde sa Cagayan na kinabang sa outreach program ng pamahalaan. 3 bus driver sa Cebu bumagsak sa surprise drug test. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nagnegatibo sa paraffin test ang 7 pulis na persons of interest o POI sa pamamaril kay Albuera Leyte mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Saad ni PNP Public Information Office o PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, kahit na nagnegatibo ang mga pulis sa paraffin test, hindi pa rin sila maituturing na lusot sa kaso. Anya, maraming paraan para dayain at magnegatibo sa test kahit ikaw ay nagpaputok ng baril, gaya ng pagsuot ng gloves at paglalagay ng kemikal. Nananatili sa kustodiya ng pulisya ang 7 na sinampahan na ng kasong illegal possession of firearms matapos mahulihan ng 10 armas ng madakip malapit sa pinangyarihan ng pamamaril kay Espinosa noong Abril 10. 170 dating rebelde ang nakinabang sa outreach program ng 17th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Bangag, Lalo, Cagayan, kamakailan. May temang Fun Reunion, pagtitipon para sa pagkakaisa. Ang aktibidad ay para maihatid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at organisasyon ang tulong sa mga nagbalik loob na rebelde. Kabilang sa mga ipinamahagi ang food packs at tig 10 kilong bigas mula sa Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative, tsinelas mula sa Cagayan Provincial Police Office, punla at binhi mula sa Department of Agriculture, libreng gamot mula sa Municipal Health Office ng Lalo, at libreng medical at dental services naman mula sa Battalion Retainers. Lumahok din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 2 na namahagi ng tulong pinansyal na parte ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Lubos naman ang pasasalamat ng mga dating rebelde sa natanggap na tulong at nangako ng suporta para sa kapayapaan at pag-unlad sa kanilang komunidad. 3 bus driver ang bumagsak sa surprise random drug testing sa Cebu North at South Bus Terminal ngayong Martes, Abril 15. Ayon sa kumpirmasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 o PDEA 7, ang nasabing random drug testing ay bahagi ng kampanya ng mga otoridad para sa ligtas na biyahe ngayong Semana Santa, kung saan inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa mga terminal. Isinagawa ang pagsusuri sa pakikipagtulungan ng PDEA, Land Transportation Office o LTO at mga lokal na pamahalaan. Sa kabuuang bilang ng mga sinuring driver, 3 ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Hindi pa pinangalanan ang mga naturang individual habang nagpapatuloy ang beripikasyon at investigasyon. Agad na pinigilang makabiyahe ang mga naturang driver at inilipat sa kustodiya ng mga kinauukulan para sa karagdagang pagsusuri at posibleng pagsasampa ng kaso. Ang kanilang mga lisensya ay pansamantalang isinailalim sa preventive suspension. Ayon sa PDEA 7, mahigpit ang kanilang paalaala sa mga driver at operator na iwasan ang paggamit ng bawal na gamot, lalo na't buhay ng maraming pasahero ang nakasalalay sa kanilang kamay. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.